Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. At tayo po ay mapapanood dito sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Live na live ngayong araw nito, petsa 1 na po ng buwan ng Oktubre. Yan, magsama-sama tayo sa pag-tackle ng mga napapanahon na isyu sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Of course, particular na dito sa ating kaloob-looban ng Sorsogon. Yan. At para sa ating makabulang na diskusyon, samahan niyo po ako sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, napapanahon na mga pinag-uusapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At tayo ngayon ay magsama-sama para sa ating isa na namang edisyon ng programang issue ora mismo. Yan. At bago yan, bigyang daan muna natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Okay, samahan niyo po ako. Sa ulo na mga balita, Senator Amy Marcos kumalas sa admin senatorial ticket. Batanes signal number 4 kay Julian. Kibuloy ilipat na sa BJMP ayon sa PNP. Pangulong Marcos nakatutok sa kaganapan sa Bagyong Julian. At Doc Willie tatakbong senador sa 2025 election. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Senator Amy kumalas sa admin senatorial ticket. At sa detalye, kinumpira ni Senator Amy Marcos na kumalas na siya sa senatorial lineup ng administrasyon. Sa press conference nitong Lunes, sinabi ni Senator Amy na nais niyang protektahan ang nakababatang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang hindi ito malagay sa alanganin. Ayon kay Senator Marcos, hindi pa niya nakakausap ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang desisyon na umalis sa senatorial ticket ng administrasyon, gayon din sa kanyang partido, ang Nationalista Party. Samantala, ipinagkibit-balikat lamang ng Pangulo ang pahayag ng kapatid na tatakbo siyang independent senator. Sa isang ambush interview, tinanong ng Pangulo kung ano ang reaksyon sa pahayag ng kapatid na tumakbong re-electionist na mag-isa. Ayon kay Marcos, ayos lang ito sa kanya dahil nangyari na ito sa kanya kung saan tumakbo rin siya bilang isang independent sa maraming pagkakataon.
Sa tingin ng presidente, ang desisyon ng senador ay para magbigay ng mas malawak na espasyo at kalayaan para ayusin ang kanyang schedule at sa paraan na nais niya sa kampanya. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na welcome at nakaagapay pa rin ang alyansa para sa kapatid sakaling magdesisyon siya na sumama sa kanila sa kampanya. Noong September 26, inanunsyo na ni Pangulong Marcos ang 12 kandidato sa kanyang iniendorso para sa 2025 election kung saan kasama ang kapatid na senadora pero hindi ito sumipot sa okasyon. Sa iba pang balitang nasyonal, Batanes signal number 4 kay Julian. At sa detalye, patuloy pa rin nakakaranas ng malakas na bugso ng hangin at ulan ang Batanes area makaraang sumailalim ito sa signal number 4 ng Bagyong Julian. Alas 5 ng hapon kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 95 km kanluran timog kanluran ng Itbayat, Batanes at kumikilos pa kanluran sa hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Si Julian ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 175 km per hour at pagbugso na umaabot sa 215 km per hour. Nakataas naman sa signal number 3 sa northern at western portions ng Babuyan Island at signal number 2 sa northern at western portion ng mainland Cagayan kasama na ang nalalaming bahagi ng Babuyan Island, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa nalalaming bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, nalalaming bahagi ng mainland Cagayan. Si Julian ay inaasahang kikilos sa pakanluran papuntang hilagang kanluran hanggang may paghina sa may Bashi Channel. Ngayong Martes, Oktubre 1, si Julian ay magsisimulang recurving habang mahina ang pagkilos at saka liliko sa pahilagang silangan sa Miyerkules, Oktubre 2 papuntang southwestern coast ng Taiwan kung saan ito ay inaasahang dito maglandfall. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Huwebes. Sa iba pang balitang nasyonal, Kibuloy ilipat na sa BJMP ayon sa PNP. At sa detalye, dapat na umanong ilipat sa kustodya ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito naman ang sinabi ng Philippine National Police or PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo sa isinagawang press briefing. Ayon kay Fajardo, kung sila ang tatanungin, dapat nang tanggalin sa PNP Custodial Center si Kibuloy at mailipat sa isang regular na kulungan. Ani Fajardo, anuman ang kalagayan o estado ng isang taong naaresto, dapat ito ay nakakulong sa BJMP. Inihalintulad ni Fajardo ang kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na ngayon ay nasa kustodya na ng Pasig City Jail Female Dormitory. Sa ngayon, ayon pa kay Fajardo na isumiti na ng PNP sa Pasig RTC ang medical evaluation na isinagawa ng PNP General Hospital kay Kibuloy. Ito kasi ang may masya ng korte sa pagdidesisyon kung dapat bang ilipat o manatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center kaugnay ng kasong qualified human trafficking na kinakaharap nito. At sa iba pang balitang pambansa, Pangulong Marcos nakatutok sa kaganapan sa Bagyong Julian. At sa detalye, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok siya sa epekto ng Bagyong Julian habang nananalasa sa Northern Luzon. Sa talumpati ng Pangulo sa pamamahagi ng 4,663 certificates of condonation and release of mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries sa Paniki, Tarlac, sinabi nitong nakahanda na ang gobyerno na umalalay sa mga biktima ng bagyo. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga Pilipino na mag-ingat ang lahat sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Sa ulat ng Pag-asa, naging super typhoon na ang bagyo. At sa pinakahuling balitang pambansa, balitang nasyonal, Doc Willie tatakbong senador sa 2025 elections.
Sa detalye, sa kabila ng kanyang sakit na kanser, plano pa rin ni Doc Willie Ong na tumakbo sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Mismong si Doc Willie ang nag-anunsyo nito sa isang Facebook Live. Ayon kay Doc Willie, nagawa na niya ang mga papeles para sa kanyang kandidatura at naipanotaryo na ito. Ang kanyang may bahay niya na si Doc Liza ang maghahay ng kanyang Certificate of Candidacy COC sa Miyerkules, Oktubre 2 sa Commission on Election or COMELEC. Magpapile po ako for Senator. I'll be filing for Senator sa October 2, Wednesday. Anunsyo pa ni Doc Willie. Si Doc Liza nasa airplane na ngayon. Siya ang magpapile ng sa akin pero ako tatakbo, aniya pa. Sinabi ng doktor na tatakbo siya kahit walang pondo o sponsor upang ipakita na tunay ang Diyos at kaya niyang manalo sa halalan. Dagdag pa niya, first miracle, I have to get well. Second, tatakbo tayo ng walang pera. Kung hindi manalo, edi sorry, but I'll give it myself my best shot. Matatanda ang si Doc Willie na isang kilalang doctor vlogger ay dati nang tumakbo sa vice presidential race noong 2022 elections. Katandem ang natalong presidential candidate at dating Manila Mayor na si Isko Moreno, ngunit hindi pinalad na manalo. Kamakailan naman ibinunyag niya na siya ay may sarcoma cancer na maaari anyang nakuha niya dati sa stress na dinanas ng tumakbo sa halalan at kasalukuyan pang sumasailalim sa gamutan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Okay, nagbabalik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunyan na aldaw ni Martes, mga tugang asin. Ayan, nagpuunaan filing ngunyan na aldaw na ini. And syempre, maaraman ta sa mga nag-file kung sino, kung sabi nga sa mga nag-file, sino ang nauna sa pag-file ngayon, araw na ito. And maaraman tayan sa tuyang mga kaibahan na sa luwasan, maaraman ta kung sisina ang mga nag-file. And sabi nga ni Baga, early bird catches early worms. So maaraman tayan kung sarasisay. Digdi po sa Sorsogon City, nagpost si Maestro Apin na pinakainot na nag-file dyan sa laog kang sarong portion kang National Government Center na yung pinagamit para sa pagpapile kan mga madaralagan ngunyan na 2025 election. Kaya antabay lang po sabi nga ni nakatutok kita ngunyan sa tuyang mga ma-file kan sa indang candidacy sa manlain-lain na posisyon digdi sa probinsya kan Sorsogon. Ayan, habang pigalat-halataan sa tuyang mga pag-iriba na happy fiesta palan poon ngunyan ang opening kang fiesta celebration dyan sa Kasiguran, Sorsogon. Siring man dyan sa Castilla, Sorsogon, poon man ngunyan kang filing man sa kuya kang celebration kang Unod Festival 2024 headed by Mayor Isagani Bong Mendoza. Kaya antabay lang yaon sa luwasan ang mga kaibahan ta. Si Buddy Duca, si Jojo Lascano, ang mga halabira kan Bicol TV Sorsogon, yaon dyan sa luwasan. Kaya antabay kita sa mga itataon nindang report sa Satuya. And ayan sa Satuyang mga kaganapan ngunyan, ilingutan na lang kung sisaan mga nagsasarabi na may nakalamang na daw or masabi nga ni kami na ang oras namin ngayon kaya humanda na kayo. Wow naman. Yan. And syempre mga tugang, para sa mga sabi ko nga sa mga ma-file, nagpaapot na kasi indang mga kagustuhan kan pag-file, ang tabayanan tapo ini. Ang tabayanan tas ang mga nag-file na para makauron ta sinda kan sa indang mga posisyon na dadalaganan. Okay? So, antabay lang po. Kanina po, nagbukas na ang COMELEC, both city and province, yaon dyan sa laog kan sarong portion kang National Government Center building. And para maaraman ta, ang sindang mga dadalaganan sa manlain-lain na posisyon, antabayan lang po. Diyan nga ni palan sa matnog sa pagpasumpa sa mga miyembro kang Partido Federal ng Pilipinas or PFP, nahiling ta na nagsumpa si Ian Renovalles.
nagsumpa si Sir Ian Renovalles. And aram ta na ini makandidato man sa pagka City Councilor sa West District. So, naaraman tangan niya, no? Kanina at abunon nagfile ang satuyang kaibahan sa media na si Maestro Obet Apin. And itatry ta po na kuwaon ang sayang linya para maaraman taan makaulit at sa digdining personal sa sayang pagdesisyon na dumalagan sa posisyon na sa iyang pigfile. Totoo daw ini na nagfile siya nin mayor para sa Sorsogon City. Maharaman tapo ini, ano? Gusto ta siyang makaulay mismo digdi sa tuyang programa live para at least siya mismo ang sumimbag kan sa tuyang kahaputan kung gaano katotoo na siya mayor sa Sorsogon City. And enot kayan baga mga tugang, talagang ikinabigla kan probinsya kan Sorsogon ang naging desisyon kang okay. So mga tugang, ang tabayan ta po ang report sa luwasan ni Buddy Duca. Kung ready na po, ano? Buddy? Hello. Okay, Buddy, pasok. Good morning sa imo tabi SM and sa kabos sa tagapagtabay kang programang Issue Ora mismo. Good morning, man. Ngayon kita ngunyan digdi sa Comelec City and Province, digdi baga sa may Capitol Compound sa may National Government Center. Office building kan Capitolio, digdi sa Capitol Compound. Okay. And eksakto alas 8 in punto nagbukas ang Comelec both cities and province, as in ang pinakainot na nakafile para sa pagka-mayor iyo si Mayor Esther Amor sa ganap na alas 8:37 pagkaaga. Okay. Tiksundan ini ni Vice Mayor Eric Juneda na sa oras din alas 8:44 ning pagkaaga ngunyan aldaw. Okay. Kasi tiksundan man ini ni City Councilor for East District Tess Gonzales sa ganap na alas 8:47 pagkaaga ngunyan tabi SM. Hello? Okay, okay. And digdi man kasabay man digdihan ng pag-file man digdi sa province, ang pinakainot digdi na nag-file iyo si Vice Governor Junjun Escudero sa oras na alas 8:31 ng pagkaaga. Wow. And nakulong digdi ang tao ang Partido Nationalist People's Coalition kay riba na si Governor Buboy Amor sa iyang esposa na si Mayor Esther Amor. Kasi si Buboy dahil pa ini nagpapile totoo pagkaruta medyo ipinauna ang mga bukal kan Primero Distrito kan Sorsogon. Okay. Hello? Okay, diretso. And sa tabit SM, maano kita tao na pwedeng ma-interview digdi, totoo, may digdi sa province, na iling topic pa una sa mga bukal. And siguro, pila pa manakapel si Governor Buboy Amor. And ang nyawan digdi tabi SM, ang grupo kan Nationalist People's Coalition, and kompleto man tabi sinda din, iling taman digdi na kompleto ang sa indang lineup, ang sa city and sa province of Sorsogon, na grupo ni Governor Buboy Amor na kompleto man na iyungon niya na dominanteng yaon dikti sa lugar para gibuo na sa indang pagpile ngunya na aldaw para sa eleksyon 2025. Okay, so dahil pa makuulay makuha ni pahayag si Mayor Esther Amor. Susubukan tatabi SM nila kung kung pwede siya i-live interview.
And grabe kaya, sige pa kaya pakipicture sa ni sa mga taga-media. And may mga supporters pa pala digdi. Ngayon ngunyan digdi na sa indang kairibanan na ilang pagpailing kasi indang suporta sa indang kandidatura. Okay. So, standby kita digdi? Toto BSM, tama hanap kita digdi timing. Makano kita ma-interview digdi na kung si Isay Madidi ang willing magpa-interview para sa iyang re-election bid. Targetan tayo ni si Mayor Esther kung gusto siya magpa-interview. Okay, pare. Standby lang kami digdi sa main studio para sa mga kaganapan dyan sa COMELEC, both province and city. Roger to that. Yan muna tabi SM, mga kaganapan digdi para sa eleksyon 2025. Badiluka reporting. Thank you very much. Si Badina Duka pa para sa iyang live report. Halip mismo dyan sa COMELEC, both sabi ko both province and city na mga mapile yaon dyan sa National Government Center building ang venue. Antabayan nataan mga mapile, yaon na po ang grupo kang NPC sa pangingenot ni Governor Boboy Amor, si Vice Governor Junjun Escudero na nagpile na. And siyempre, hanapan tapan ng iba ng mga mapile kay ni. Yan, si happy watching kay former ASEC Attorney Crony Escudero III na naghiling sa tuya. Kumpirmado na po na madalagan ini bilang congressman sa 2nd District matapos po ining mag-resign sa iyang pwesto. Ayan. Okay, happy watching man kay Leonora Cervantes. Ansa ko yung classmate si Sherwin Jocaresa Asaula from Bulan, Sorsogon. Happy watching. Si RG Grona from Bulan, si Dante Gabito kung saan man sa mundo. Happy watching sa iyo. Si Pentes M. Pentes, happy watching man. Si Jojit Olvis Ayo, happy watching. Yan, sa mga naka-antabay sa tuya para sa pag-abang kung mga mapile. Pag-abang kan mga mapile na mga kandidato para sa 2025 election. So, yaon ang mga bukal, naka-ready na mag-file. Kaibahan, si Governor Boboy Amor, as in si Vice Governor Junjun Escudero para sa NPC Party, Nationalist People's Coalition. And very vocal nga ni Bagaduman sa nangyaring meet the media with Mayor Catlea So, na very vocal din ang sinabi na igwaning alyansa ang partido federal. Okay, buddy, nagbabalik. Good morning, sabi sa mo, SM Sauro. Yan po kanya kita na nadakupta. And taga siya sa na ma-interview si East District City Councilor Maria Tess Amor Gonzales para sa iyang re-election muna na 2025 agadan sa siya tabi SN ki pagkakanigong words of inspiration para sa iyang mga suportadores libi sa East District. Good morning, ma'am, si SM Sauro. Magandang umaga po. Just marahay na aga po. SM Sauro po. Yes, ma'am. At sa ating mga listeners po, mga minamahal ko po mga syudadanos, good morning po. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Ngayon, dahil ito po another chance for us na patuloy na aming servisyo po. So ako po, nasipulan ko po to 3 years ago, 2 years ago actually. And natutuwa ako na nabigyan ako ng chance na makapagbigay servisyo po sa ating mga syudadanos. At this is another chance, this is a blessing. Sana po matuwa po mga syudadanos na natin dito pa rin at kung tumulong po. Thank you po.
Yes, ma'am. Thank you very much po sa pagpapaunlak mo sa aming istasyon na ikaw po ay makapanayam via phone. Ma'am, ano pa po yung mga sinasabi natin na talagang ipagpapatuloy mo para sa yung second term? Yes, sabi SM, and medyo matipid si Madam sa iyang istorya. Okay, thank you. And naghanap kita tayo ka-istinan si Mayor Istanamo and Governor Pugolamo na makagalantaman, kipahayag para sa ng pinaka-konkretong na plataforma para sa ilang re-election ng 2025 election. Okay. So, naka-standby lang kita digdi? Ayan, si Buddy, direktamente yung nag-report live. Sa isyo oras mismo, hindi sa Kapitolyo. Salamat. Okay, yan, si Buddy daw ka. Direktamente na nagbatataong live report. Hali dyan sa laog kang National Government Center Building para sa mga nagpapile sa manlain-lain na posisyon digdi po sa city as in sa probinsya. Thank you very much, Buddy, sa airport kan sa tuyang istasyon na live na maipaabot sa mga naghihinanyog ang mga mapile sa manlain-lain na posisyon digdi sa probinsya kan Sorsogon. Okay, ang hapot ni Jose Gresola, ano ang mga nagibuhan sa mga re-electionist nagigibuhon paninda pag nakatukaw giraray pag nakuha giraray ninda ang mandato sa tao sa 2025? Partikular ta po kung anong posisyon ta, syempre igwa dyan ng mga re-electionist na kung ang kaputan po kung anong gigibuhon ninda pag nakuha giraray ninda ang mandato, ano ang gigibuhon ninda. So sa simpleng tataramon, kung ang ginibuka ito pagtukaw sana sa tulong taon, much better another pagtukaw ng tulong taon ang gigibuhon ninda. Takong day mo sin na ginibuhan magtukaw sana, it means pag nakatukaw sinda matukaw giraray. So dahil naman po ning maiiba. Okay. Yan, so mga kaganapan dyan. So kahapon baga nagkaigwa pa ning panunumpa pandagos na panunumpa dyan sa sa panunumpa giraray dyan sa Matnog, Sorsogon, nanumpa kay provincial yun yung provincial director kang Partido Federal ng Pilipinas, si Mayor Catlea So ng Matnog. Sabi ni Jose Gresola, yun lang, haha. Sabi ko na sa ime. Kaya maging particular kita kung anong pwesto sa ang hapot mo, kaya kung anong gibuhon paninda pag nakuha girarin ninda ang mandato sa tao. So very simple na kasimbagan, kung nagtukaw sinda sa loob kan tulong taon, yung man giraray another 3 years na pagtukaw. Pagpaikot-ikot kang swivel chair habang komportableng naghahalat ng adjournment. So sabi ko ng mga tugang kumpirmado na sa lado kan Partido Federal ng Pilipinas, si dating City Councilor Bacon District Maning Julata. Umanib na sa PFP kahapon umanib na siya sa tinatawag natin na kumbaga yun na nga, umanib na si Maning Julata sa Partido Federal ng Pilipinas. Kung makandidato ining City Councilor sa Bacon District under the umbrella of Partido
Federal ng Pilipinas. Diyan man sa West District, sabi ko nga ni kanina, no, si Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis, ayun, nanguna sa West District na mga kandidato bilang City Councilor sa Giraray sa West District, under the leadership of Provincial Director kang Partido Federal ng Pilipinas, Mayor Catleyaso Kanmatnog. Sumumpa na po or pumirma na si Sir Ian na magiging kandidato kang PFP sa Sorsogon City West District sa pagka-City Councilor. Yan. So si Grace Amorio, opisyal na nag-file ng kanilang COC sa Comelec Erosin. Tatakbong alkalde si Amor, habang vice-alkalde naman si si Alfredo Pidoy Shelo na ngayon ay incumbent mayor. So magtatandem ang dalawang magkatunggali noong 2022. Ngayon ay So sabi naman ni Jude Icap, ano po ang file ni Mayor Esther ngayon? Ni Gob Boboy po, balita ko si Riway na ang dekolor sa puti, pero baka speculation lang. Depende yan sa'yo, depende yan sa marites na natatanggap mo, Jude. Dahil kita magsabing spekulasyon, dahil man kita dapat magsabi na gawa-gawa lang. Sabi nga ni Halatunta ang last day of filing, October 8, para magkaalaman na. Okay? Yan ang matindi. So salamat kang nagpaabot kan sa iyang impormasyon na nag-file na si Dr. Grace Amorio na mayor sa Erosin under NPC. As in katandem kayo ni si Mayor Pidoy Shelo bilang Vice Mayor kung saan matapos ngunyan ang sa iyang termino sa ikatulong term bilang Mayor kan Erosin. Dahil pa po aram kung sisay ang magiging kalaban kaini ni Grace Amorio dyan sa Erosin. Pero ang nakakatawa nga lang, yung dating magkatunggali tuloy lang po ang kukunin ko sa inyo. Si cameraman, si Marikaki, magpili ka na lang po kay Saro. Nano tabi ni Jod na forward mo sa kuya. Dahil ni masabutan. Ba't tulo ang i-hire mo? Dakol-dakol ini, ha? Happy watching man kay Alexander Castillo. Yan, sabi pa ni Jose Grisola, dapat ang mga lito-lapid sa konseho di na pagbotohan. Diyos ko, paano tanganing gibo na nadagdagan pa ngani? As in, madadagdagan pa. Sa kunyan baga ang senador, si Lito Lapid, Jingo Estrada, Bong Revilla, Robin Padilla, as in, malaog pa daw si Philip Salvador. Nako, ano na tayo? Pero, ang kagandahan, lahat sila ay magsiservisyo sa tao. Wala naman sinabing tumakbo para mag-corrupt. Saka na yan pag nakaupo na, di ba? Sa ngayon, isip-isip muna tayo, pampabango sa tao. Yan. Okay? So, ini po na mga spekulasyon na ini, na pigsasabi ninda na pwede daang magsiwaya na ang Escudero asin Amor sa nangyaring biglaan na paglutaw di Catleyaso bilang kandidato umalaban sa pagkagobernador. Magayon ang mga ang mga spekulasyon. Basahon tayo ni Saro-Saro, ha? Ayan. Talingunta kung talagang totoo ini. Lingon tayo ni.
Magayon yung mga mga spekulasyon digdi na may hiling ta ano nga pot kayo talagang tinatawa nila yung mga magagayo na na sitwasyon. Yan. Ayan. May magayon digdi na post na pighanap ko lang magayon daw ini. May magayon daw digdi na post line talang mahanap ko nga nito. Pag nahiling ta ito, may puposted doon digdi. Magayon na itong yan. So, habang pighanap tayo itong post na sabi garuda buminangga sa pader angso sa paglaban kay Gobernador Boboy Amor. Parang so, kumbaga nakakasiguro na ang ating kinauukulan na mananalo siya. Kaya sa tuyang sa tuyang mga nagsasabi na daing kakayahan si Katleyaso na pierdihon si Governor Boboy Amor. Well, sabi nga tingnan na lang natin pagdating ng tamang panahon. Yan ay sa 2025. Pag dumating ang tamang panahon na yan, diyan natin malalaman kung maaser nga ni o dili si Katleyaso kay Governor Boboy Amor. Pero sa nahihiling ta ng mga linyada magayon ini na mga magayon ni na pag-uusapan talaga. Sabi nga ni Ninda, this is a battle of David and Goliath. Di ba? Kung si Governor Boboy Goliath, kung sakali man may pagsasabi ta na David and Goliath na sistema kayan, remember na si Goliath pinerde ni David, di ba? Di bali nang maging David ka gana ka man kaysa dako kang Goliath, pierde duman na lang kita sa sadit, pero sure ball ang kaganahan, di ba? Kaya never speculate na ang David mapipirde. Dekada na yan na alamat na kapirdihan na nangyari kay Goliath kontra kay David, di ba?
Di ba? Sabi ta nga ni, dahil nito pagtawa ng espekulasyon na ang David, dahil kaya, ang David, dahil kaya ang Gulayat. Tahaloy na yan, pinatunayan sa kinabaan na si Gulayat pinerde ni David. Okay? Ang pinakamaging kay ni dahil na kita mag-espekular kung nano-nano pa alagad, aramutan na lang kung ano ang kakaluwasan kay ni. Siyempre pag-arog ka yan, minsan magabat na magabat na sitwasyon. Yaon sa post ni Bobot, magkatandim uli re-electionist Mayor Esther Amor, Vice Mayor Eric Juneda for Sorsogon City and 2025 midterm polls. Yan, kumbaga na-break na ni Mayor Esther Amor pangyayari digdi sa Sorsogon City na dahil na katulong term ang kada mayor na matukaw dahil na katulong term Permian 2 pinunan bagayan ni Ma'am Sally. That was 2001 to 2007, 6 years. Nagpalit si the late Mayor LD 2007 to 2013. Then 2013 naman to 2016 balik naman si Mayor Esther. Okay? Hello? Yes, buddy. Good morning again. Good morning. Nagbabalik kita ngunyan ligdi sa Cominet sa city. And minawatay ng mga ka-istorya at mga kadang kimisahe. Asa to yung kapilido si baguhan na kandidato dyan sa West District, si Ate Rena Duca. Hello? Yes. Good morning. Ate Rena, si Sauro, amistoso sa issue ora mismo sa Leon na linya. Yes, ma'am. Good morning. Hello po, Diyos Maray Gaga po sa Sauro. Yes, ma'am. Maray Kapasaga. Good morning po. Kumusta po ang pag-file natin niyan? Kumusta po ang pag-file ko, ma'am? Okay ma'am po. Dito po, nasa kasagsagan po sa filing. Sarabay po ang NPC po niyan. Sa lokal na gobyerno po, Sorsogon City, nag-file naman po. As in, sa Dugligod po, nag-file na po as West District City Councilor po sa maabot na election. Yes, and sabi nga, baga ma'am, talagang persa ka mo dyan. Talagang sarabay, sabi nga ni Vice Mayor Eric Juneda. Yes po. Yes, ma'am. So, salamat nun po sa pagtausatuyan ng oras na makapanayam ka sa diit na minuto dahil aram ta po na very busy man po sa imong grupo. Pagkatapos kayan, siyempre, mag-urulay pa kamo kung ano ang dapat asin ano ang mga nakaplano nindo. Salamat, ma'am. Sir Saro, salamat nun po. Salamat nun po man sa mga nag-inan nyo po dyan sa imong programa. Salamat po. Thank you very much. Yan po si Ma'am Renalyn Duca sa sayang paglutsada kan kandidatura sa West District. Okay, buddy? Yan natabi si Councilor to be sa West District, Renalyn Duca. Totoo tabi isa may target kita din na makaistorya si board member Buitid Duma kan segundo distrito. Tayo pag-inis na napapabalita na Mayor madalagan ko sana. Kaya kasi siya ngunyan nag-file bilang re-electionist ni ang kansayang re-electionist para sa pagka second district board member sa probinsya kan Sorsogon. So hayahay si Mayor Dumasian, makaduwang term. Diyan si uro na sa muna kami SM po sa interview tayo si Buitid Duma pero finally
nag-apply siya sa pagkakabukal sa 2nd District. Dahil na nagos. So, pag-file niyang mayor sa Banuang Campetarias. Okay. Sige, Ito kaya na yan, Toto. Mahanap pa kita kay maka-interview na rin. Yan mo na kami mga kaganapan nili para sa city and province, Comelec, para sa issue, ora mismo, Badiduka reporting. Good morning, buddy. Thank you very much. Yan. So, nag-file na, no? Nag-file na si Renalyn Duca sa pagka-city councilor. Ayan. So, mga tugang, antabayan na po ang update dyan sa Huban, Sorsogon. Sa linyada po kang Partido Federal ng Pilipinas sa PFP, o kung sisiman po ang may linya dyan sa Huban, Sorsogon, maaraman ta po kung nag-file na ba si Botox Polyeros, kasi sabay-sabay ini na ma-file ang NPC sa Gabos na kandidato kang NPC sa bilog na probinsya kang Sorsogon. Sarabay sindang ma-file ko niyan na aldaw na ini. Kaya antabayanan ta po kung ang mga ma-file. Ini kaya na grupo ni Mayor Glo Alindogan, yaon ini kahapon sa Matnog, Sorsogon, sa lado ni Mayor Catleyaso. Yan, so maliwanag So mga tugang, tawan ta po sa linya si Mr. Hill Militante, hali dyan sa Banwaan, Kanhuban. Sir, good morning. Good morning, Tabi, Bro Sauro sa Bicol TV. Yes, sir. Pati sa mga nag-hinaran yung Tabi sa buong Sorsogon na Tabi sa din na broadcast. Good morning, Sao. Ano Tabi sa aton? Yes po, kasi aram ta po na formal na kamo na deklarar ka sa indong linyada sa Partido Federal ng Pilipinas kahapon duman sa harong mismo ni Matnog Mayor Catleyaso. Okay, confirm po Tabi yan sa Bicol TV. Amo po ang partido Tabi sa Kamaglo, Team Alindugan. Siyempre sa pangunguna sa amon na mayor, si former Mayor Kama Alindugan and our Vice Mayor Glo Alindugan, at saka mga kaligada Tabi. Sarap po ako duman. Ako po si dating kagawad Hill Militante. Mapilta po ako bilang konsyal sa Banwa sa Nuban. Tama Tabi, confirm po na yaon po kami kahapon sa Matnog sa OTT sa Partido Federal sa panguna po sa mapail man na governor si Mayor Catleyaso Tabi. Opo. So ngunyan sir, sano po ang plano nindo na formally mag-file na po kansendong kandidatura? Sikon po sa mo na mayor, si Mayor Glo Alindugan, pinagpipilihan po namo kaya mo baga Tabi sa ini si Mayor Alindugan si Kama sa mga negosyante. Nagtutubod may mga pagtubod man Tabi na may mga number na lucky numbers. Hayaan lang po Tabi Bro Sao. Siyempre kasi gabos man may paniniwala ninda igalang ta. So sabi sa akon either October 7 or 8 Tabi mapail na Tabi ang Team Alindugan sa Huban under Partido Federal ng Pilipinas Tabi. So sa ngunyan sir, pero po ang nakalinyada nindo na kagawa dyan sa munisipyo Kanhuban? Kompleto Tabi Bro Sao. Ang linyada po baga sa konsyal sa Sangguniang Bayan is 8 or 8 po unom sa amon sa partido sa Team Alindugan, and our guest candidates ay si Maria Teresa Guapragata and si Rigo sa iyang brother Tabi. So unom plus 2 8 Tabi. Kompleto Tabi sa Team Alindugan po.
Okay, so kumpirmado po no, guest candidate nindo an magtugang si former Mayor Tess Pragata asin ang tugang kay ni si incumbent Municipal Councilor Ray Guab. Opo, confirm po candidate, guest candidate namon. Siyempre, galang naman ang opinion decision ni Mayor Pragata na maging mag-file sinda as independent, pero dahilan sa magayon man ang istoryahan sa partido bilang guest candidate sa kumtabi namon, ibig sabihin na welcome tabi ang duwa na magtugang sa partido federal or sa team Alindugan po. Ayan, magayon na yan ang balita, sir. Tagaro iyon na yan ang pigsabi na pagkakasaro na talaga kan hubang noon. Opo, bro, sa first time in history sa paglaban po ni ex-mayor Kamalindugan, kalaban magatabi sa di. Una, sila kay napirdi si ex-mayor Kamalindugan. Then, pagbilta ni ex-mayor Kamalindugan, nanggana siya against kay Tess. Then, ikadua kay Botox, pangtulo kay Lakay, and then niyan po sa history sa Nuban tabi sa Karaman sa Davos, mag-aubod na po ang Guab Alindugan. First time in history siguro po. I mean totoo na first time na mag-aubod tabi sa team Alindugan ang Tess and Ray Guab. Okay, sa lado naman po sir, kan katunggali na si Mayor Botox Polleros, nasabi nga ni baga talagang dahil naman makapigil ka ini. So ano man po ang may tatanindong mensahe sa grupong ninda? Actually po niyan sa pakaharam ko tabi, nakaabot sa ako na parang kasabay sinda pagpail niyan sa under sa NTC. Nagpail naman yata ang grupo ni Botox for mayor. Good luck tabi. Ang mensahe ko po sa inda kasi at the end of the day tabi sa puro man lang kita nag-aspire na magtabang o magkandidato para makatabang sa Banwas Huban. So pasalamat man ko sa mga sa grupo sa ni Botox na nagkaigo masin interest na maglaban. Ang pakiurong ko lang tabi ay irog lang sa itaas lang nato na nantas sa politika sa Huban. Yes. Wala lang personalan, puro lang issues na kung paano matabangan naton ang sa ato na makahimanwa. So wala man tabi sa ni makaulang ang pagbail ninda dahilan sa intiro man magatabi may diretso na magkandidato. Ayun lang tabi na simple uno lang pakiurong ko. Lahi man kita naglalaban to divide the barangay on Huban, maski ada tabi sa loy na partido. Ang partido ninda na NPC, kami sa federal, ang pakiurong ko lang tabi na karanam lang ini sa politika after tabi sa May 12, pag May 13, kung sino man ng tabi ang manggana ay sararo tabi ang Huban. 3 years man lang ini kung sino tabi ang manggana sa mayor, vice mayor, mga kagawad ay wala na tabi sa ito ng mga iritsahan sin mga kunano pa man mga issues tapuson ta na after May 12. Pero before that, sa karampanyan natin, pakiurong ko lang sa gabos, diditabi sa Huban na mga kandidato, ay taas ang level ng mga issues, level lang tabi sa kung paano ta natin matabangan ang sa aton nakikaos na Hubang nun, lalo pa magayonon man ang nangyari sa administration ni Mayor Bro, dahilan sa baka next month or next year tumasa tabi ang sa ato na ang munisipyo from from 4th class municipality niya na sa 3rd class municipalities. Yun lang tabi Brusaw na simple yun ang pakiurong ko. Wala man personalan ang laban sa politika, puro lang maninitabi issues ang pinag-iristoryahan ta. Kung iwa ka mo sin alternatibo para makatabang sa ato na panwa, ay welcome po. So para sa akin po, sa grupo ni Botox sa Polleros, good luck bro, good luck. Wala sa akong problema, wala man ako sin personal sa Indo. Tapos si mga konsyales na kaupod mo, vice mayor, wala man tabi ako sin personal na kung ano pa man issues sa Indo. Ang sa ako lang maging
Maka-Diyos lang kita, maka-Kristyano, at makatao. Salamat po, Tabi. Okay, thank you very much, sir. And lastly po, agad ko na yung pagkakataon na pag-congratulate sa LGU Huban na naguno na naman ninda ang another Seal of Good Local Governance. Ay, salamat po sa pangaran po sa amo na Mayor Glo Alindugan at sa pagbati mo, Tabi. Mapabot ko po, Tabi, na sa amo na Mayor. Salamat po ng Tabi, Thank you very much po. Yan si Sir Hill Militante, kandidato man sa pagka municipal councilor dyan sa Banwaan Kan, Huban. Yan, sabi nga ni baga ang laban sports lang. Walang ano. Ayan na po. Mainit-init pa si Albay. Representative Joey Salceda running for Governor in Halalan 2025. Mainit-init na balita yan. Di ba? Anong dalaga ni Mayor Esther Amor? Nasa natural, city mayor pa rin. Alangan magtumakbo siya bilang bilang presidente ng Aurora. Grabe naman yan. So, confirm po si Mayor Esther Amor, nag-file na po kansayang kandidatura sa mayor. And sa lado man po kan province, yan man po giraray, nagdalagan sa re-electionista board member Junjun Melia, si Ed Atutubo, kaibahan si Nini Rabanilla, and sa Anduang Baguhan si Dave Duran na dating three-term city councilor, as in ang Vice Mayor kang Pilar si Vice Mayor Liosala, nasa lado na kang board member kang First District. Yaon si Junjun Escudero bilang stand bearer kang Vice Mayor sa Vice Governor sa NPC. Kataning niya si Congressman Wo Portes. Yaon man si Boy Tidoma na pigsasabi na mayor sa Preto Diaz, alagad decision man giraray na maglutsada sa iyang ikaduwang term bilang board member. Kaibahan si Roland Año-Nuevo. Yan, si Christian Lim, si Junong, asin si Ramil Robles. So, saro lang po ang nabago sa 2nd District. Siyempre, ang sendang tower, dahil iba, kundi si Governor Edwin Boboy Amor. Yan, tapos na sindang mag-file. Itinaas na ang sendang mga COC. Taasan na sila ng kamay. Hindi lang nagwagayway. Yan, so ayan, dagos-dagos kita habang naghahalat kita kang mga dyan. Sarupang mainit na balita, Wilbert Lee is the first senatorial candidate to file his certificate of candidacy for the May 2025 midterm elections in the first day of filing COC in Manila Hotel's 10th City on Tuesday. Ang ngunyan na daw ni formal nang nagsumite ka sa iyang first certificate of candidacy. The first senatorial candidate na nag-file ngunyan na daw ni si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Ayan. Sa Albay, si Salceda nag-file na kansayang ma-file na ini bilang governor again kang governor again kan Albay matapos ang sayang 3 term as congressman.
Ngunyan mabalik ini sa pagka-gobernador. Okay? Dire-diretso na po kita mga tugang sa tuyang mga issue. Medyo nag-overtime kita para tawaning update ang mga mapail ngunyan na aga na aldaw na ini. Kansayang mga pesto, anuman na pesto na sa indang lalaugan, ngunya na po naaga nagpuon ang filing digdi po sa Sorsogon. Padagos kita kang mga sa Sarupang Davidjan ang nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy sa pagka-senador ng Pilipinas. Kilala niyo ni si Davidjan? Nag-file na kan sa iyang COC sa pagka-senador. Sumahan na pa kita sa mga ma-file or kung mga nag-file na para dagos-dagos kita kan sa tuyang pagtaonin report sa tuyang mga parahiling kan Bicol TV Sorsogon. Nuulit ko po ang grupo ni Governor Boboy Amor. Enot na po na nag-file dyan sa Provincial COMELEC. Governor Boboy Amor, Vice Governor Junjun Escudero, and sa First District ang re-electionist na si board member Nini Rabanilla, Junjun Melia, asin si Ed Atutubo. Sa lado naman kang baguhan si Dave Duran. Si Dave Duran asin si Vice Mayor Liosala kan Preto Diaz akan Pilar Sorsogon nag-file na ini. Baga kaibahan na ini sa 5 na board member sa First District. Asin sa Second District, yaon man giraray re-electionist si Roland Añunuevo, si Junong Ramil Robles, asin si Boy Tidoma. Ang baguhan digdi ang baguhan dahil iba kundi si Christian Lim na madalagan mabilang board member. Asin duman sa Irusin magtatandem si Grace Amorio sa pagka-mayor, asin ang matapos kan sa iyang term sa pagka-mayor na si Pido Shelo, iyo ang ma-vice mayor kay Grace Amorio. So abangan iyan kung talagang sabi nga ni paano ang nangyari na ang dating magkatunggali ngayon ay magkalinyada, asin mayor at vice mayor pa, di ba? Magandang pag-uusapan yan para magkaalaman na daw kung susuportan pa ng Irusin si Pido Shelo, kung susuportan pa ba o tapos na ang karir nito sa politika. Siring man dyan sa munisipyo kan Matnog, napiglalauman na ang dating gobernador kan probinsya na si Bobit Lee Rodriguez mapailman ko niya na aldaw na ini October 1 kan sa iyang mayoralty race dyan sa Matnog kontra sa nagbabalik na si Clauditso sa pagka-mayor. Antabayanan po yan na mga itataon niya itong impormasyon. Yan, si Brian Escandor, naghiling man sa tuya. Happy watching sa iyo, sir. Makibalita kita dyan sa lugar mo. Siring man. Ang mga naghiling sa tuya, kung gusto po ninyo magbato ng report, habang live kita ngunyan,
i-welcome po kamo. So inuulit ko po sabi nga ni Ninda, biglang lumitaw last September 29. Biglang lumitaw si Catleyaso na madalagan bilang gobernador kan probinsya. Kasi nahiling tadig di ano ba talaga, tuwa at saya or pag-asa? We are not against Governor Boboy Amor, pero nahiling tabaga talagang pangit. Sabi nga ni, pangit man daw ang eleksyon kung daing kalaban. Kaya nga ni pagsasabi ninda na dapat may ralaban dahil eleksyon yan. Kung dahi kay ralaban, bako na yan eleksyon. Mapapasirin na yan sa seleksyon. Tama man baga, Kaya bigla luminitaw ang Sarong Catleyaso na malaban sa pagka-gobernador. Espekulasyon na pagsasabi na man daw ang kakayahan kainin ni Mayor Catleya, kaya bigla na lang nagpugawak na mag-gobernador kontra kay Governor Boboy Amor. Nobody can say kung ano talaga. Saro lang po sa kayo niyang sigurado. Siyempre, karapatan mo ang maglaban. Karapatan mo kung anong gibon na desisyon sa buhay mo. Panduwa na espekulasyon na pagsasabi ninda, dai mandain ni malutsada kan sa iyang kandidatura kung dai kinagbusol. O siyempre, alangan ako makandidato ako out of nowhere, tapos wala maning suporta. Panuhon ko? Lalo na ngunyan, nahiling ta kan ini maglutsada na kan sa iyang kandidatura, garulugod na garuluwasan ang iba pa na mga kandidato sa manlain-lain na munisipyo. Parehas dyan sa Matnog. Nagluwas si Clauditzo. Dyan sa Bulan. Apera ka Jojo Heraldino kontra incumbent Mayor Mio Gordola. Igwa pa da dyan ning pikapod na Jamay Kaso na madalagan man ning Mayor. Na kung saan ang running mate ka ni Jamay Kaso, si Attorney Goyala bilang Vice Mayor. Diyan man sa munisipyo kang Santa Magdalena, yaong baga nagsumpa si dating Mayor Andoy Gamos sa PFP. Kaibahan ang bilog na grupo kayo ni para sa Santa Magdalena. Pero apera kaya na inutang nagdeklara si Vice Mayor Espela na madalagan siya ngunyan na mayor kang Santa Magdalena. Plus, ang incumbent mayor na si Mark Juviri Lozano na aki ni the late Mayor Ed Lozano na madalagan man bilang mayor. Apera kayan mga tugang itaw-tangon ng report ni Papa Maki. Tabaad malingawan ta naman ini. Basulo naman ni Papa Maki si Harold. Okay, Papa Maki, ipasok mo muna ang iyong napapanahong balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Naging matagumpay ang isinagawang panunumpa ng mga kandidato mula sa iba't ibang bayan ng Sorsogon sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na sinimula nitong ika-29 ng Setyembre sa presenteng taon na isinagawa sa bayan ng Matnog. Ang nasabing panunumpa ay pinangunahan mismo ni Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission bilang kinatawan ng partido at ng bagong itinalagang Sorsogon Provincial Chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas na si Matnog Municipal Mayor Catleyaso. Inabangan din dito ang panunumpa ng kampo ni former
former Mayor Clauditzo na muling magbabalik at tatakbo bilang mayor sa bayan ng Matnog kasama ang mga konsihal at vice mayor nito na una nang nanumpa nitong ika-28 ng Setyembre sa presenteng taon sa nasabing partido si Mayor Catlea So kasama si DSWD Assistant Secretary Crunimar Escudero III na tatakbo din bilang congressman sa Segundo Distrito at doon nga ay hinirang ng Partido Federal ng Pilipinas si Mayor Catlea So para tumakbong gobernador ng probinsya ng Sorsogon na agad namang nagpakita ng malaking suporta ang mga nasa national level ng partido habang nagpakita din ng suporta ang ilang mga incumbent mayors at ibang mga incumbent officials sa iba't ibang munisipyo na nasa ilalim ng partido. Ganon din ang mga tatakbong kandidato sa iba't ibang bayan dahil sa nagkaroon ng koalisyon ng Partido Federal ng Pilipinas at Nationalist People's Coalition o NPC ay inanunsyo din ng kampo ni Mayor So ang guest candidate nito na si incumbent Vice Governor Junjun Escudero na nasa ilalim ng NPC bilang running mate nito. Ganon din si incumbent Congresswoman Bernadette Escudero na nasa ilalim din ng NPC na tatakbo din sa parehong posisyon para sa unang distrito sa darating na halalan habang si Attorney Crunimar Escudero III naman bilang congressman sa Segundo Distrito sa ilalim ng Partido Federal. Naging maugong sa buong probinsya ang pagtakbo ni Mayor Catlea So bilang gobernador ng Sorsogon at naging usap-usapan at malaking tanong din sa lahat maliban sa Partido Federal ng Pilipinas. Meron nga ba isa o dalawang malaki at makapangyarihang tao na nasa likod ng pagtakbo bilang gobernador ni Mayor Catlea So at naging matalinhagang tanong din kung meron bang hari o sultan na maaaring ikabahala ng kasalukuyang administrasyon na nasa likod ni Mayor Catlea So. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. So, magayunan ang hapot mo, Maki. Pero bang nasa likod na sultan o isang hari sa pagtakbo bilang gobernador ni Catlea So? Yan ang assignment na dapat alamin mo, Maki. Meron ba talaga o wala? Sa mga naghihiling para sa Indo, meron o wala? Diba? Yan ang sinasabi ta mga tugang, out of nowhere naglutaw ang sarong Catlea So na madalagan bilang gobernador. Siyempre, bako man ining daiki nadala ng mga taong ini. Natural. Mayor ka nga ni kang mayor ka kang Matnog. Tapos garo bako man ini na banggi nagturog ka pagkaaga nag-decide ka ng mag-governor. Nahiling tabaga manlain-lain na munisipyo ang pinasumpa kay ni under the Partido Federal ng Pilipinas. So gusto sabihin maliwanag na igwa ining nagkakapot na halangkaw na opisyal. Dahil ka mo magtuod na ini kapritsyo lang kansarong Catlea So na magdalagan bilang gobernador. Birain mo, nationwide sa buong Pilipinas, pag sinabi mong Boboy Amor, ang nasa isip ng tao, sandamakmak ang kwarta kayan, dinamtrak ang kwarta kayan. Kaya masakiton patuudon ang tao na ang pagdalaga ni Mayor Catlea So bilang gobernador desisyon lamang niya. Nabagan ini naisip lang niya agad-agad nagdesisyon ini na mag gobernador. Happy watching kay Bert Hilar na naghiling sa tuya. Siring man sa gabos na nakaantabay. Padagos lang po kita kung igwa ka mong mauot na ipaabot sa tuya na anuman na balita. Sige lang po. Dire-diretso pa kita hanggat kaya ta na makapag-live. Nganing maaraman ta kung igwa na ba talaga o
Yan sa Santa Magdalena, sinabi ko na ni po si Mayor Andoy Gamos mapail giraray kan sa iyang kandidatura sa pagka-mayor kang Santa Magdalena. Kalaban kay ni ang incumbent Vice Mayor na si R.R. Espela. Asin ang incumbent Mayor na si Mark Jewelry Lozano, na madalagan man bilang second term sa iyang mayoral race. Tulusinda, 3-corner fight ini. Sa Bulan, man sinabi ko 3-corner fight man ang Bulan, laban kay Gordola, Jojo Heraldino, asin Jamay Caso. Sa Irusin, dahil pa po aram kung sisi ang kalaban kay ni Dr. Grace Amorio. Basta ang sigurado, malaban da ini. Kung ano rin ang laban, or kung sisi ang makalaban, dahil pa po aram. And syempre mga tugang dyan sa Bulusan, na ang pigbaban-aban ang anikutan na ma-mayor dyan, si Johnny Goy Saiko. Mababa sa pagkabukal, asin ma-mayor sa Bulusan. Alaga dahil po ini madadagos dahil sa pagkagadan kan dating board member, asin dati man na mayor kang Bulusan. So, ni pa, Yan, so mga pugi ni. Mga pugi na picture kang mga lain-lain na nag-file kan kandidatura ninda sa presente yaon sa presente yaon sa sa National Government Center Building para sa pag-file kang kandidatura sa province asin sa Sorsogon City. So yan mga tugang habang naghahalat pa kita kan mga report, dagos-dagos lang kita sabi nga may bukas pa naman hanggang October 8 pa ini. Pero sa wrap up lang niya to, ang pinakaenot na nag-file kan sa iyang kandidatura sa pagkasenador si incumbent Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Nag-file na kan sa iyang kandidatura sa pagka-senador. Dito param kung sisay ang maging first nominee niyan kang Agri-Party List. Bad sa giraray si Ma'am Delp Lee. Ang sa iyang may bahay. Ang sa iyang may bahay ang maging kongresista sa Agri-Party List. Okay mga tugang, sa iba pang mga kaganapan ihatod tayo niya kung makabalik kita ngunyan sa ating programa or kung dahil sa aga po kita mapadagos sa giraray sa ngaran kan bilang ni staff kan Bicol TV Sorsogon. Ang sendong likod si Rosauro Amistoso para po sa pagtartar kan mga issue ngunyan na aldaw nini, mga naging makabuluhan na issue na naihatod sa indo sa paagi kayo ng Bicol TV Sorsogon sa programang Issue Ora Mismo. Magbabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa indo ora mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.